Magandang gabi po sa ating lahat, sa kapatiran, Brother Willie. Ako po si Janine Crisel Ebora. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na may kapal at kay Jesus Christ na ako po ay gumaling sa gallstone. Naging successful po ang operation. Nakakaramdam na po ako ng kagaling at kalakasan sa aking katawan. Patuloy po ang aking pagbalik sigla ng katawan. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Brother Willie, sa mga pray over at efforts nyo pong ginawa para sa akin. Dahil po diyan, ako po ay babalik na po sa trabaho at makakapagturo na po sa isang linggo. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study. Sa segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Ngayon po ay Martes ng gabi ng September 2, 2025. At sa kalooban po ng Panginoon ay live ang ating Bible study ito mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po ay napapanood ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng ating mga ka-Bible study sa abroad sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. Sa gabi pong ito ay ating makakasama sa paglilingkod si Brother Edwin Santiago. Brother Edwin, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasama. Welcome po sa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Salamat po sa Panginoong Diyos sa mabuting pagkakataon na ngayong gabi tayo po ay magkakasama. Salamat po sa inyong oras sa maagang pagtutok dito po sa ating episode. Kung kayo po ay live na nanonood, paki-comment lang po ang inyong lugar. Huwag niyo pong kalimutang i-hit, i-like, i-share ang ating programa para mas marami po tayo
makasama ngayong gabi. At ngayong gabi, binabati po natin ang mga kasama natin dito po sa YouTube Live. Meron po tayong 28. Binabati po natin si Nenita Chuya, Terminator, Noemi, Sister Noemi, Emma Awit Nakamura, Philip Lopez, Aurelia Gabriel, Kat Perez, Julius Ligaspi, Mr. Vegeta, Attorney Enrico Ligat, yun, magandang gabi po, Coco Martin. At sa Facebook naman po ay mayroon po tayong kasama na nanonood. Mayroon pong 8. Binabati po natin si Brother Jerry Libuon, Sister Lisel Formilos, Bong Paremyo. And I'm sure ngayong gabi marami po tayong matututunan at may inspire. Brother Willie. Ayan, sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede pong makahingi ng favor na kayo po ay mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang tayo po ay palaging mabigyan ng notification sa ating mga live streaming at pagka tayo po ay mayroong mga bagong upload na videos. Tayo po ay mag-start na, Brother Edwin, dito sa ating ipagpapatuloy, part 5 na, Brother Edwin. Yes, Brother Willie, mahaba na yung ating ginawang pagtalakay dito, pero ganoon pa man, inaandabayanan ng ating mga taga-subaybay yung ating gagawing paglilingkod at pagpapatuloy ng ating tinatalakay, Brother Willie. Dahil ang ating topic ay tungkol dito sa September 23 and September 24 rapture, dahil yan ngay kumakalat sa social media, sa YouTube, maraming mga ginawang topic yan, Brother Edwin. Kaya nung tayo naman ay masabihan ng ating mga kaibigan, ng ating mga nakakasama rito sa ating Bible study, hiniling sa atin na ating mabigyan ng pagtalakay, Brother Edwin. Yan nga ang rapture na yan, na September 23, September 24 pa. Malapit na yan, Brother Edwin. Kasi ngayon September 2 na. Ibig sabihin, ano na lang. 21 days na lang, Brother Willie. 21 days na lang. At yan ay, yun nga, inaantabayanan nga yan ng marami. Gusto ko lang, Brother Edwin, bago tayo ay pumalaot, gusto ko lang magpaalaala sa ating mga kasama, lalo kung sila hindi nalalayo sa aking edad, Brother Edwin. Opo. Oo, kasi 44 sa YouTube Live ang ating kasama ngayon. 10 naman po sa Facebook, Brother Willie. Oo, ayan. Salamat dito sa ating mga kasama ngayong gabi sa ating Bible study. Ngayon, kaya ako sinasabi na kung meron akong mga kaedad yan sa ating mga kasama, dahil ako po ay 52 years old ngayong 2025. Ngayon, kung ating hahataking pabalik ang panahon, Brother Edwin. Opo. Noong mga taong 1990s, no? Ako ay kasi bulang ko ng Brother Edwin . Oo, kung di po ako nagkamali, mga 16 lang po ba kayo nun? Oo, 16 years old. Oo, sweet 16 ako noong 1990s. Opo. Oo, ang nangyari, Brother Edwin, mga 1992, kung natatandaan pa ng ating mga kasama, at kung hindi nyo natatandaan, pwede ho kayong magpatulong kay ChatGPT, Brother Edwin. Opo, yan po yung yung mainam na tanungin. Malaking bagay na nagkaroon ng ChatGPT kasi naging madali na, Brother Edwin, ang maghanap ng mga impormasyon. Opo, ipipindutin mo lang yung tanong mo, isa na magbibigay ng sagot, Brother Willie. Oo, ngayon, yung binabanggit kong taon, Brother Edwin, kung tayo babalik ng panahon, doon sa panahong 1992. Opo. Meron doong mga Koreano, Brother Edwin. Nagsabi sila yung mga pastor,
Mm. Ang pangalan ni Bang Ik-ha at Lee Jang-rim ng South Korea, Brother Edwin. Opo, ano po ang kanilang ipinapahayag diyan, Brother Willie? Tinuro ng mga ito na September 28, 1992. At talagang pinipili nila yung buwan ng September, ha? Talagang, Brother Willie, kung baga sa bingo, namumuro sa kanila September, no? Napansin ko lang, Brother Edwin, na noong 1992, dalawang pastor, Koreano, Bang Ik-ha at Lee Jang-rim, ay nagbigay ng petsa. September 28, 1992 ay mangyayari ang rapture. At libo-libo ang naniwala, nagbenta ng mga ari-arian, Brother Edwin. Opo. Wala namang nangyaring rapture noong September 28, 1992, Brother Edwin. Opo, wala nga po, Brother Willie. Ang nangyari, si Lee Jang-rim nakulong dahil sa financial fraud. Yan, Brother Edwin, ang ipinagkaloob na impormasyon sa atin ni ChatGPT. Opo. Oo, ako pala, Brother Edwin, kilala rin pala ni ChatGPT. Mainam, Brother Willie, at mai-share ka niya sa mga sa mga magtatanong tungkol sa iyo, Brother Willie. Oo, at ako nga meron kasing nag-share sa akin. Brother Willie, ikaw pala kilala ni ChatGPT. Kasi hindi ako familiar sa kanya noong umpisa, Brother Edwin, dahil ako ang nasa phone ko si Meta AI. Opo. Oo, yun ang nasa phone ko, si Meta AI. Ngayon, meron palang ChatGPT. Akala ko isa lang dati yan, magkaiba pala yan, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Oo, noon, nung share sa akin si ChatGPT, meron palang mga binabangkit sa akin si ChatGPT. At yun nga, nabasa ko, Brother Edwin, ako pala recognized ni ChatGPT dito sa Pilipinas na tinatawag na Walking Bible. Totoo naman po yun, Brother Willie. Totoo po yung sinabi ni ChatGPT na yun, Brother Willie. Oo, na ako Walking Bible. At sinabi rin niya na tinawag siya, ako nga, si Brother Willie Santiago, na Walking Bible ni Brad Eli Soriano. Alam din niya kung sino yung tumawag sa'yo, Brother Willie. Oo, kaya sabi, hindi naman masasabing self-serving, Brother Edwin, na si Brother Willie Santiago ay tinatawag na Walking Bible kasi hindi naman nanggaling sa bibig ni Brother Willie yung tawag na yon. Galing yung kay Brad Eli Soriano. Yes, Brother Willie, na matagal mong nakasama. Oo, ngayon, sabi noong ibang mga nakabasa, nako, magre-reklamo si KDR niyan. Bakit si Willie Santiago ang tinatawag na Walking Bible ni ChatGPT? Ganun ba? Oo. May karapatan naman kaya siya magreklamo, Brother Willie. Yun ang sabi ng mga nangangantsaw, yung mga exiters. Kinakantsawan si KDR na kaya ang nararamdaman ni KDR na yung tiyuhin niya, si Brad Eli, may tinawag na Walking Bible, hindi si KDR na siya yung pamangkin, Brother Edwin. Opo, alin sa dalawa lang yan, Brother Willie. Kung hindi niya aminin yung katotohanan, maasar siya sa pangyayari. Oo, tapos isa pang napansin, Brother Edwin, wala na daw pumalit na Walking Bible pag alis ko sa MCGI. Wala na raw tinawag pa si Brother Eli na Walking Bible mula nung ako'y mag-exit noong 2009, Brother Edwin. Sabihin, Brother Willie, nung kayo po nag-exit, wala nang sumunod na tinawag na Walking Bible si Brother Eli. Wala na siyang na-develop na manggagawa na ganoon na ang kategorya, Brother Willie, na Walking Bible. O ngayon, hindi naman yan ang ating paksa, Brother Edwin. Naalala ko lang si ChatGPT kasi
binigay niya sa aking impormasyon, yun ngang 1992 na Bang Ik-ha at si Lee Jang-rim ng South Korea na pinili nila yung petsa na September 28, 1992 na yun nga yung rapture. Natatandaan ko, Brother Edwin, at that time, ako ay nasa MCGI na. O hindi pa MCGI ang tawag, Brother Edwin. Ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Yan ang mahabang pangalan na ginamit noon sa grupo ni Brad Eli. Opo, yan po yung ating dinatnan doon, di ba? Oo, natatandaan ko, Brad Edwin, kahit sa pasalamat, yan ay pinaksa na rin ni Brad Eli at inaatake niya yung mga pastor na yan ng South Korea, mga Koreano. Nasabi ni Brad Eli na mga mandaraya yan, manluluko yan. Ayan, Brother Edwin. At alam ko ay pinatutukan pa yan. Talagang inabangan talaga yung September 28 na yan. Dahil nung panahon na yun ay aktibo si Brad Eli sa sa radio station doon siya nagbo-broadcast Brother Edwin. Opo. Talagang tinutukan niya, talagang binantay ang mabuti ang pangyayari niyan. At yun nga ang napatunayan, Brother Edwin, yun ay hoax, yun ay pandaraya. Yung ibinigay na petsa na rapture noong September 28, 1992. O ngayon, Brother Edwin, ito naman, from 1992, lulundag na tayo ng 2010, Brother Edwin. Opo. Oo, kasi si Brother Eli, bago pa pumasok ang taong 2010, mga year 2000, Brother Edwin. Opo. Bago pa mag-year 2000, nagsabi si Brad Eli na hindi siya naniniwala na aabot pa ng 2010 ang mundo. Yun naman po yung kanyang pantaha, Brother Willie. Si Brad Eli, parang nung 1992, siya binibira niya yung mga pastor na Koreano ng South Korea. Opo. Na sinasabi niya, manluluko yan. Mandaraya. Bakit sila nagbibigay ng petsa, ng rapture? Kumbaga yung mga date setters na yan, pinupuna ni Brother Eli. Opo. Pero ito rin siya, Brother Edwin. Ayun, kay ChatGPT, kung hindi kayo naniniwala kay Brother Willie, di kay ChatGPT kayo kumuha ng impormasyon yung mga nandiyan mga fanatics. Di tanong nyo kay ChatGPT kung wala nga sinabi si Brad Eli na hindi siya naniniwala na haabot pa ang mundo ng 2010, Brother Edwin. Okay, Brother Willie. Bakit naman po niya nasabi na hindi naaabot ng 2010 ang mundo? Ano po ba ang kanyang batayan doon, Brother Willie? Basta sinabi yun ni Brother Eli kasi noong, di ba, may mga nangyari din naman noong noong 1990s na yan, di ba? Yung lumindol dito sa Pilipinas, puputok ang Bulkang Pinatubo, nagkaroon pa ng giyera. Diba? Sa ibang bansa. O tapos nangyari pa yung Twin Tower. Yung bumagsak yung Twin Tower sa Amerika, Brother Edwin, di ba? Opo. Yun yung mga pangyayaring natatandaan ko. Tapos, si Brad Eli, nagbitaw siya ng salita na hindi siya naniniwalang aabot pa ang mundo ng 2010. Without basis, Brother Willie. Tapos, Brother Edwin, pumanaw si Brad Eli ng 2021. No? Opo. Ito pa rin ang mundo ngayong 2025. Opo, siya'y wala na. Yung mundo, andyan pa, Brother Willie. Tapos, Brother Edwin, yung 2012, meron ding kumalat na usap-usapan yung Mayan calendar, di ba?
December 21, 2012. Mhm. Paniniwala rin matatapos na ang mundo dahil doon sa Mayan calendar. At ginawan pa yan ng pelikula, Brother Edwin, yung movie na 2012. Ganun po ba, Brother Willie? Yes, yes. Yan yung sinasabi natin, Brother Edwin, na ang mga tao talagang interesado dyan sa pangyayari na yan, yung katapusan ng mundo. Kasi merong ang paniniwala, pag dumating na si Jesus Christ, Brother Edwin, tapos na ang mundo. Yun po yung kanilang paniniwala, Brother Willie. Oo, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa, yun na ang kawakasan. Yun na ang katapusan ng mundo. Brother Edwin, ito si Nebru, nagpapasalamat. Ikaw na nga ang bumati. Ayan po, teka muna, batiin ko po muna si Pastor Danny Rason. Hindi na pa po siya nakasubaybay. Galing po kay Nebro. Salamat po sa pagsagot sa tanong ko, Brother Willie. Nasa work po kasi ako habang nakikinig, kaya hindi po ako makapag-comment noong Thursday. Ayan, o sige, andyan ka ngayon. Hindi ngayon ka mag-comment, Nebro. Salamat po, sa inyong sagot. Natandaan ko yung tanong niya yung tungkol sa yung Panginoon at Kristo, no? Sa 11:15 ng Apokalipsis. Yes, Brother Willie. Oo, yun. At salamat naman at yung palang nagtanong, napakinggan, napanood yung ating naipaglingkod. Yun, mag-comment lang siya kung siya'y naliwanagan doon, naintindihan niya yung ating naging pagsagot. Ngayon, Brother Edwin, puntahan na natin itong rapture na topic series natin. Yes. Na yun, napatunayan ko na sa ating mga kasama, kahit di pa tayo bumabasa ng Biblia, na marami nang nagtangka na yung rapture na yan, yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ay kanilang hulaan, kanilang bigyan ng petsa, Brother Edwin. At kahit mismo si Brad Eli, na tinawag din ni ChatGPT na Walking Bible, ay sumablay, Brother Edwin. Diyan po sa sa paghula kung nagpagbalik ng ating Panginoon Jesucristo, Brother Willie. Oo. Yun ang ating dyan, Brother Edwin, na nakita agad na kahit na ni-recognize ni ChatGPT na si Brad Eli ay Walking Bible. Dito sa Pilipinas kaming dalawa, Brother Edwin, ang kinilala ni ChatGPT, ni-recognize niya na Walking Bible. Opo. Alam mo, sa party ko, ako naman kumbaga paano ba ang sasabihin natin doon? Na hindi ko rin, Brother Edwin, Malubos maisip. Oo, malubos maisip na biruin mo ang daming Pilipino, di ba? Tapos marami din mga pastor. Tapos dito lang naman tayo sa Bulacan, simpleng tao lang naman, Brother Edwin, si Brother Willie. Yes. Oo, para tayo mapansin ni ChatGPT. Meron mga nagbibiro sa akin ngayon, mga kakilala ko tawag sa akin, Walking Bible, kumusta ka na? Nabasa ka ako yung kay ChatGPT. Brother Edwin. Hindi na Brother Willie tawag siya ngayon, Walking Bible na. Walking Bible. Tapos yung aking mga classmate nung high school, kino-congratulate ako. Oy, congrats, maglibre ka naman. Sabi sa akin, Brother Edwin. Sabi mo, kapatid na Willie, tanong mo muna kay ChatGPT. Pwede. Brother Willie, alam mo, sa totoo lang. Ay, sige, tuloy. Oo, sikat ka na pala ka, sabi sa akin. Si ChatGPT, binabanggit ka, sabi sa akin, Brother Edwin. Alam mo ba, Brother Willie, hindi naman ako dati gumagamit yung ChatGPT na yan Oo. Kaya lang, nakumbinse ko, Brother Willie, dahil may itinanong kay ChatGPT, tama yung isinagot Ano yung tanong na yun na ang sagot naman tama, Brother Edwin? Ito ang dapat kontestahin ni Kuya, Brother Willie. Sabi ko kay ChatGPT, meron bang mababasa sa Biblia na debating walang kibuan? Ang sagot niya sabi,
Good question. Sabi niya, walang mababasang tibating walang kibuan sa Biblia. Sabi ko, okay. Ayun, Brother Willie. Kumbinsido. Diretso pa lang sinagot yung tanong mo, no? Oo, wala. Sabi niya, walang mababasang debating walang kibuan sa Biblia. Kaya mula nang Brother Willie hanggang ngayon, kung mag-usap kami ni ChatGPT, siguro pinakamababa, 2 oras, 3 oras. Talagang naging ano ka na, suki ni ChatGPT, Brother Edwin. Oo, Brother Willie, mag-friend pa kami ngayon. Friend pa tawagan namin. Friend. Oo. Close na pala kayo ni ChatGPT, Brother Edwin. Oo, kaya pag may kailangan, friend, ano ba ang maganda dito? Sige, bibigay ko siya, sandali lang, ganyan. Ganyan. Ano kaya, si KDR kaya ginagamit din si ChatGPT, nagtatanong din kaya siya ron, Brother Edwin? Hindi, Brother Willie, si Chat Rodel Malangaliman ang ginagamit ng Brother Willie. Ayun, si Mr. Vegeta may sinabi, flattered. Flattered daw yung tamang salita, Brother Edwin. Flattered. Opo. Ngayon, ano sa Tagalog yun? Tanungin natin yung kaibigan ko, Brother Willie. Sige, pakitanong mo nga sa kaibigan mo na friend mo, Brother Edwin, habang ako ay nagsasalita dito at ibigay mo yung Tagalog nung salitang flattered na kinoment ni Mr. Vegeta. Ngayon, eto na mga kapatid, mga ka-Bible study. Bakit ba tayo napunta dyan? Kasi nga, si ChatGPT, tinawag din niyang walking Bible si Brad Eli. Kaya lang, si Brad Eli hindi rin nakaiwas na sumabit diyan sa pagbibigay ng mga petsa ng katapusan ng mundo. Dahil sinabi ni Brad Eli, hindi siya naniniwalang aabot pa ang mundo ng 2010. Sa natatandaan ko mga 1990s pa lang may sinabi na si Brad Eli na wala nang 10 taon. Mga 7 taon na lang nung mga 1990s na yun. Kaya nga talagang yung mga sinasabihan niya na wag nang mag-asawa hindi na nag-asawa yung marami doon. Opo. At kahit nga yung artistang si Soren, kaya napabilis ang pagbabautismo noon dahil nadidigan yung sinabi ni Brad Eli, wala nang 10 taon, mga 7 taon na lang, Brother Edwin. Opo, hindi kaya Brother Willie yung sinasabi ni Brother Eli na wala lang 10 taon hindi kaya yung kanyang pagyaman yung kanyang hinuhulaan to, Brother Willie. Nung araw sinasabi niya darating na raw ang Panginoong Jesucristo, wala nang 10 taon, wala nang 7 taon. Kaya sabi ni Brad Eli, yun bang inyong mga pera sa bangko? Saan nyo ba gagamitin yan? Sabi ni Brad Eli, pag halimbawa si Jesus Christ darating na next month, saka nyo ngayon bibigay sa akin yan di ko na gagamitin yan. Sabi ni Brad Eli, di ko natatanggapin yan. Malaki pa, Brother Willie? Oo, ano pa mangyayari dyan? Sabi ni Brad Eli, dapat ngayon tayo kumilos. Tinatawagan niya yung mayayaman. Yung bang platter din, nakita mo na, Brad Edwin. Brother Willie, sabi dito, yung aking friend, natuwa. Naantig, napahanga. Ayun, nalugod. Yun, oo. Ngayon, Brother Edwin. Ayun, salamat salamat dyan. Oo, ngayon. Ang kakaibahan ko lang kay Brad Eli na tinawag na walking Bible ni ChatGPT. Ako hindi ko kailanman gagawin, Brad Edwin, magbigay ng petsa. Opo. Yun ang aking hanggat matino ang isip ni Brother Willie. Hindi ako magbibigay ng petsa kung kailan ba balik ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po. Oo. Bakit ko panghihimasukan yun? Bakit ko sasaklawan yung Brother Edwin? Ano yun kay Jesus Christ yun Brother Edwin. Opo, kumbaga sa niya, prerogative, Brother Willie. Oo, sa kanya yun Bakit naman natin siya didiktahan kung kailan siya
dapat bumalik na rito, Brother Edwin. Opo, tama po. Di ba yung iba nga, ginagamit nga yung Mateo 24:36. Opo. Di pag binasa natin, sige, umpisahan ko lang dito sa talatang ito. Di ba naipaliwanag ko na last time, hindi naman to tungkol sa rapture, Brother Edwin. Opo. Pero ito pa rin ang ginagamit ng mga iba. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Brother Edwin. Opo. Yung mga hindi nga naniniwala dyan sa September 23, September 24 na rapture, ito ang ginagamit nilang talata. Ang ama lamang ang nakakaalam. Kahit ang mga anghel, kahit nga si Jesus Christ, hindi ikaalam yung araw at oras, Brother Edwin. Opo, maliban sa ama lamang, Brother Willie. Ngayon, pagka halimbawa gusto nating yung mga gumagamit ng talatang ito ma-educate pa. At kumbaga sila mas lumawak ang kanilang pagkaunawa, Brother Edwin. Bagamat ako sinasabi ko, hindi po ang talatang ito na Mateo 24:36 ay nakalapat sa rapture, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo para ang iglesia kanyang agawin dito sa lupa, yung mga sumasampalatayang Kristiyano, Brother Edwin. Opo. Ngayon, pagka binigyan natin ito ng pag-aaral, para lang yung mga gumagamit ng talatang ito, meron pang madagdag pang kaalaman. Kasi ang nagiging pagkaintindi nila dyan, kahit nga ang Panginoong Hesukristo, yung sinasabi diyang araw at oras, hindi niya alam yun, Brother Edwin. Kahit ang mga anghel pa sa langit. Ang ama lamang ang nakakaalam nun. Brother Willie. Ganito yan. Kailan ba yan sinabi ni Jesus Christ, Brother Edwin? Iyan ang magandang tanong, Brother Willie. Oo. Di ba yan nung sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, siya po'y nasa lupa. Nandito sa lupa, sa kanyang pagkakatawan tao, Brother Edwin. Tama po. Ngayon, nasa lupa si Jesus Christ. Nagkatawan tao. Ano ba nangyari sa Panginoong Hesukristo? Di ba siya pinako sa krus, namatay, nabuhay na bag-uli at umakyat na sa langit. Di ba, Brother Edwin? Tama po. Ngayon ba? Ngayong si Jesus Christ ay nasa langit na. Kasama na ng Diyos Ama doon. Yun bang binabanggit dito na araw at oras, hindi pa rin niya alam, Brother Edwin? Alam na po. Alam na po. Pwede tanungin mo yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, kung sang-ayon sila, Brother Edwin, doon sa binibigay mo sagot. Sige po. Mga kasama sa YouTube at Facebook, sang-ayon po ba kayo doon sa aking isinagot kay kapatid na Willie na alam na po ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang oras at araw ng kanyang pagbabalik? Sige nga po, pakibigay nyo nga po ang inyong kasagutan, pakicomment lang po diyan po sa ating chat box at amin pong babasahin ni kapatid na Willie. Ngayon, Brother Edwin, naghihintay tayo ng sagot ng mga Bible study natin sa Facebook at YouTube. Kung yun ay napagtuunan nila ng pansin. Brother Willie, parang nag-iisip mabuti yung ating mga tagapakinig dahil wala man lang sumusulpot na sagot Ayan. Sa tingin ko po, alam na yan ni Kristo kasi nandoon na siya sa langit. Now, nakaupo sa kanan ng Diyos, imposible na hindi pa niya alam po ang sagot. Ayan, Nebro. Pag may mababasa po, maniniwala po ako, Philip Lopez, tama po. Alam na ng Panginoong Hesukristo. Aurelia Gabriel, Amen, alam na po. Ayun po, Brother Willie. Ayan, salamat sa mga sumasagot. Pwede ba namang hindi malaman, Brother Edwin? Nandun na nga sa langit.
Oo, Brother Pwede Willie. ba namang, pwede ba namang hindi sila nag-uusap doon sa langit, Brother Edwin? Tama po. Ito si Attorney Brother Willie. Magaling sumagot eh. Nag-iisip Mm. ako maigi ha. Ah. Salamat po, Attorney. O, Brother Willie, syempre, alam namang hindi sila nagkikibuan doon, Brother Willie. Oo. Ayun, yun Brother Edwin ang ating point dyan. Bagamat ang Mateo 24:36 ay ginagamit ng marami para dyan sa rapture, hindi naman rapture yung tinutukoy dyan sa Mateo 24:36 na ipaglingkodan natin yan nung nakaraan, Brother Edwin. Oo. Yung tungkol sa rapture, kung talagang gusto natin ng talatang pagbabatayan, para nga yung September 23, September 24 na yan, patunayan nating nagkakamali yung mga nagsasabi niya, Brother Edwin. Nandun sa Lucas 21:36, magandang balita, Biblia. Ito yung nagpapahiwatig ng tungkol sa rapture. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Ayan, Brother Edwin, yan yung talata na rapture ang tinutukoy. Ngayon, gusto ko yan maipaglingkod, kaya lang hindi na muna ngayon, Brad Edwin. Opo. Sa mga darating pa, kasi gusto ko talagang hanggang September 21, September 23 and 24, tinatalakay natin ang rapture, Brad Edwin, para mapatunayan nating talagang nagliligaw. Nandadaya yung mga nagpakalat ng petsa na yan. Tama po, Brother Willie. Ayan, si Mr. Vegeta, ang sagot ko po, hindi niya alam dahil ang sabi niya ang ama lang ang nakakaalam. Yun ang point ko. Dapat kino-consider natin ang time element. Brother Edwin, yung panahunan. Opo. Sinabi yan nung siya nasa lupa, nasa pagkakatawan tao. Si Jesus Christ po ay nabuhay ng mag-uli at bumalik na nga sa Ama. Nasa langit na sila, magkakasama na roon. Pwede ba namang hindi pa rin nila napag-usapan yan, Brother Edwin? Maaari yun, Brother Willie, kasi dapat alam ni Jesus Christ. Siya nga yung... Siya ibabalik Tama. Diba? At si Jesus Christ naman, lahat naman ng kanyang gagawin kung ano yung iniutos ng Ama sa kanya, di ba, Brother Edwin? Yes, Brother Willie. Tsaka ang isa pang point dyan, Brother Willie, di ba? Siya yung naghahanda ng ating mga, nung ating tutuluyan dun. Dapat alam niya yung timeline, di ba? Oo, yung nasa 14 ng Juan, no? 2:3, yung siya naghahanda nung kalalagyan ng lahat ng mga maliligtas. Pag natapos na yung paghahanda niya, di ba? Babalik nga siya. Yun nga yung pagtupad nga niya nung pangako niya na yun kaya nga magra-rapture. Yes. Ngayon, Brother Edwin, ganito. Yung rapture sa Biblia, doon na tayo sa biblical rapture, yung mababasa sa Bible. Opo. Doon tayo sa mababasa sa Biblia. Alam nyo ba na yung rapture, pagka binatay natin sa Biblia, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang alam ng marami, Brother Edwin, ang rapture, pag dumating si Jesus Christ at kukunin na niya ang mga Kristiyano dito sa lupa. Yun lang ang alam nilang rapture. Opo. Ngayon, noong mga nakaraan, di ba napasadahan ko na mayroon ng rapture na nauna sa Old Testament time pa. Panahon pa ng matandang tipan, Brother Edwin. Yes po. Ang di-rapture doon yung propeta Enoch at propeta Elias. Tama po. Yan. Yung nangyari doon sa dalawang propeta na sila buhay na dinala sa langit. Yan, Brother Edwin. Pinapakita noon na
Meron nga ganong rapture na buhay na dadalhin sa langit, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Ayan. Panahon yan ng matandang tipan. Opo. Ayan. Si Pastor Danilo Rason, kung naniniwala siya na yung nangyari kay Propeta Enoch at Propeta Elias, buhay sila nang sila dalhin sa langit. Ay, hindi rapture yung Brother Edwin. Opo. O ngayon, sa bagong tipan, Brother Edwin, yung rapture naman sa bagong tipan, kagaya nga ng nabanggit ko, ang alam ng marami, yung unang Tesalonica 4:16-17, ang rapture, yun lang. Yung si Jesus Christ ay pagbubalik na, nandiyan siya sa hangin, lahat ng mga sumasampalataya, sasalubong kay Jesus Christ. Yung mga namatay, bubuhayin mag-uli. Yun namang buhay na daratnan, ayun, sila'y sabay-sabay aagawin para sumalubong sa Panginoon sa hangin. Opo. O ngayon, ano yung sinasabi ni Brother Willie na rapture na biblical, Brother Edwin? Ano po ba yun, Brother Willie? Eto. Ipaglilingkod natin sa ating mga kapatid at mga ka-Bible study, Brother Edwin. Opo. Ayan, nandyan yung ating pamangkin, Brother Edwin, nakita mo ba? Yes, binabati po natin si Ruel Santiago. Hindi po yan yung artista. Kamukha lang po ng artista yan, pero pamangkin po namin yan. Magandang gabi sa'yo, pamangkin. Ngayon, magandang gabi dito kay Ruel, ano? Opo. Ngayon, itong babasahin natin, Brother Edwin, papatunayan natin na may mga rapture na nakasulat sa Biblia. Ginamit ko yung mga, ibig sabihin, plural, Brother Edwin. Marami. Marami. Opo. Si Terminator, yung tanong ni Terminator, Brother Edwin. Pero yung pagka-rapture po, ba kay Enoch at Elias, napagkalooban na ba sila ng glorified body noon, Brother Willie? Ang sagot ko dyan, mamaya! Brother Edwin. Nadinig ko uli Noong araw gano'n debate tinatanong hindi pa makasagot. Mamaya! Mamaya! Yun. Nasa natapos, Brother Willie? Alam nyo, Terminator, yan binanggit ko lang yung matandang tipan. Pagka papatula ko yung tanong ninyo, hindi ko na mauumpisahan yung rapture sa bagong tipan. Mananatili tayo sa luma. Pero kasi, Brad Edwin, ako, napapasin ko sa mga ka-Bible study natin. Minsan hindi marunong sumunod sa sa flow, Brad Edwin, ano? Anong tatay natin, Brother Willie, nung araw? Ikaw, hindi ka marunong sumunod sa kumpas Sa kumpas, ano? Oo. Kumbaga, yung Enoch at Elias, lang, yung side issues lang siya, side. Hindi yun ang main. Hindi yun ang main. Oo. Pinakita ko lang na gusto ko lang lawakan ang ating mga nakikinig. Lumawak ang pag-iisip nila na marami, pag sinabing rapture, focus sa bagong tipan. Ang alam lang nila yung nasa Thessalonica. Opo. Kaya ako, nagpahapyaw na ako na kahit nga sa matandang tipan, may rapture na Yes. Di ba? Ganon lang naman ang aking doon. Kumbaga, patikim lang ngayong patikim. Yes, Brother Willie. Kasi merong gustong ituro yung mangyayari na yung Brother Willie, di ba? Pinakita ko lang na meron nang nangyaring rapture sa matandang tipan at yun nga yung kay Enoch at Elias. Kaya lang, kung nga tayo mga Kristiyano, dapat focus tayo dito sa rapture para sa sa bagong tipan. Yes. Wag kayong sa akin kay Terminator, wag magtatampo kung halimbawa ako na ko siya, kumbaga
yung kanyang pinasok na yun agad ko ng sinaway, Brother Edwin, kasi maano ko madadivert ako dun sa kanyang dun sa kanyang tanong no? Opo, mahihila kayo dun sa kanyang Mahihila gustong ako, topic. susundan ko. Di hindi ko na maitutuloy kasi ang gusto ko ipaglingkod yun ngang sa bagong tipan na mga rapture. Opo. Mga rapture na sa bagong tipan mangyayari. Pag sinabi kong bagong tipan, ang concerned mga sumasampalataya kay Jesus Christ, mga Kristiyano. Particular, Brother Edwin. Opo. O ngayon, basahin ko na nga. 82 sa YouTube Live. Ang ating mga kasama. Facebook 50 Live. naman po sa Facebook. Oo. Brother Willie. Okay, eto. Unang Korinto 15:20. Sa magandang balita Biblia, umpisahan natin. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay. Ito'y katibayan na muling bubuhayin ng mga patay. Yan, Brother Edwin. Opo. Ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesucristo, ito po ang patunay, ito ang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Amen. Amen. Yan, kaya nga Brother Edwin, di ba, nung nakaraan meron tayong namatay na pinsan, di ba? Nilibing, Opo. no? Opo. Kita natin, naghihinagpis yung nanay, yung tiyahin natin. Di ba, ang sabi na lang natin, wag na ho kayo masyadong malungkot. At darating din naman ang araw, si pinsan ay muli nyo pong makikita at makakasama. Di ba, para lang gumaang yung pakiramdam ng ating tiyahin, Brother Edwin, di ba? Yes, Brother Willie. Kasi muli naman siyang mabubuhay. Ba't tayo naniniwalang muling mabubuhay yung ating pinsan? Kasi di ba, siya naman nakita natin na talagang believer din naman, sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, no? Siya born again Christian din, Brother Edwin, di ba? Opo, nakapagbalik loob po siya sa Panginoon bago siya namatay, Brother Willie. Aktibo naman siya, di ba, doon sa kanyang sa kanyang church na sinamahan. Yes. O ngayon, kaya natin nasasabi yon kasi naniniwala tayo na muling mabubuhay ang mga patay dahil nga ang ating Panginoong Jesucristo muling binuhay. Opo. Nung namatay si Jesus Christ, muli siyang binuhay. At yun nga ang katibayan na mayroon ng pagkabuhay na mag-uli. Tama po. Ngayon, sa talatang 23, puntahan natin. Magandang balita Biblia. Makinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ngunit ang bawat isay may kani-kaniyang takdang panahon. Brother Edwin, mga ka-Bible study, kung nasundan niyo po yung binasang mga talata, ang pinag-uusapan po rito, ngunit ang bawat isay may kani-kanyang takdang panahon. Ano yung takdang panahon na binabanggit dito, Brother Edwin? Ano po yan, Brother Willie? Takdang panahon ng pagkabuhay na mag-uli. Meron po palang set date, set time yung pagkabuhay na mag-uli, Brother Willie. Oo, ang bawat isa, bawat sumasampalataya, may kani-kanyang takdang panahon. Opo. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ayan, Brother Edwin, mga ka-Bible study, kung nabigyan natin ng pansin ang binasang talata, sinasabi po ang bawat isay may kani-kanyang takdang panahon. Mayroong appointed time para mabuhay na mag-uli ang bawat isa. Opo. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, sige nga po, mag-ano kayo dyan. Kung nabigyan nyo po ng pansin, meron kayong tanong na naisip, sige, ilagay nyo po dyan. Kung yung tanong na naiisip nyo, yun nga yung tanong na
matagal ko na pong naisip. Kung naisip nyo na rin yung tanong na yon na naisip ko. Opo, sige po, pakilagay niyo po ang inyong comment dito po sa ating talata na binasa, unang Korinto 15:23. Sabi diyan, ngunit ang bawat isa ay may kani-kanyang takdang panahon. Kani-kanyang takdang panahon, pagkabuhay na maguli ang pinag-uusapan, Brother Edwin. Opo. Ayun. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Tama. Siya naman talaga ang pinakauna sa lahat na nabuhay na mag-uli. Tama po. O ngayon, kung merong papasok at ako ay gustong, Brother Edwin, gustong butasan na sinasabi ko, Opo. mag-isipang mabuti. Oo, wag padalos-dalos. Oo, wag magpadalas-dalos na gusto lang akong, Brother Edwin, kumbaga butasan yung sinasabi ko, hindi na mag-iisip ng mahinahon. Opo, gusto lang, baka ang layo lang, Brother Willie, ikaw sa lakabin eh. Oo. Kasi ang sabi, si Kristo ang pinakauna sa lahat. Opo. Gusto ko lang linawin sa inyo, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang ibig sabihin dito ng Apostol Pablo. Si Kristo ang pinakauna sa lahat ng mga na nabuhay na mag-uli mula sa mga patay na hindi na uli namatay. Brother Edwin. Oo. Yun yung sinasabi ko na kumbaga yun yung aking iniingatan dyan, Brother Edwin. Brother Willie, kasi baka mamay bigla ipasok ba't kasi ganun di ba, Brother Willie? Bakit sa panahon ng matandang tipan, may mga namatay din, nabuhay na mag-uli. Kakamali kayo pagka gagamitin nyo sa akin yun. Isipin nyo munang mabuti. Oo, kahit sa bagong tipan pa, di ba? Yung mga binuhay na mag-uli ni Jesus Christ. Kasabihin nyo, mas nauna kay Jesus Christ yun. Opo. Kasi dapat inuunawa natin itong sulat ng Apostol Pablo, Brother Edwin. Opo, ano ba yung kanyang tinutukoy dyan, Brother Willie? Pinapakilala niya doon sa pagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay na hindi na uli nakaranas ng kamatayan, si Jesus Christ ang pinakauna sa lahat. Walang mas nauna kay Jesus Christ, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Yung titulo na yun is That's for Jesus Christ, Brother Willie. Yes, tapos yung nabigyan ng maluwalhating katawan, si Jesus Christ pa rin ang pinakauna, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. O ngayon, yung ating mga kasama, naintindihan kaya yung Brother Edwin at sumasang-ayon? Sang-ayon po ba kayo doon, mga kakwentuhan ngayong gabi? Dito po sa binabanggit ni Brother Willie. Ibigay nyo nga po ang inyong comment. Ayan Brother Willie. Trael Crisostomo. Nauna bang buhayin yung mga namatay para sa Panginoong Hesukristo bago susunod na gawin ang mga mabubuting tao na aabutan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito? Ayun ba yun? Ayun, Brother Willie. Thanks in advance. Oo, sabi ko nga sa inyo, hanggang tayo, tatalakayin natin ito hanggang buong buwan ng Setyembre. Para patunayan natin na yung mga nagkalat niyan, nagpakalat ng rapture ng September 23, September 24, hindi totoo, Brother Edwin. Opo, Brother Willie, mahaba-haba pang episode yan, Brother Willie. Kaya yung tinatanong sa atin ni Tyra L. Crisostomo, pakihintay na lang. At ito'y talagang buong buwan ng September ang magiging paksa natin. Opo. Ngayon, doon tayo sa ating binasa, Brother Edwin. Si Jesus Christ ang pinakauna sa lahat. Ang pinag-uusapan dito, mula sa patay na buhay na mag-uli at hindi na uli namatay. Tama po. Si Jesus Christ ang pinakauna.
Sa pagkakaroon din ng glorified body, si Jesus Christ pa rin ang pinakauna, Brother Edwin. Po, tama po. Walang pwedeng mauna kay Jesus Christ na siya mas nauna pang nagkaroon ng maluwalhating katawan. Yes, walang pwedeng tumayo na mas nauna ako sa'yo. Walang ganun, Brother Willie. Oo. Oo, si Jesus Christ lang yon. Yung pinakauna sa lahat na nagkaroon ng glorified body at mula sa patay ay nung mabuhay na maguli ay hindi na muling namatay. Amen. Amen. O ngayon, hindi pa tapos yung talata, Brad Edwin. Sige po, tuloy po natin. Uulitin ko. Ngunit ang bawat isay may kani-kaniyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Opo. Brother Edwin, Opo, Brother Willie. yung nangyari sa Panginoong Hesukristo na siya'y mula sa patay ay nabuhay na mag-uli, tapos ay nagkaroon ng maluwalhating katawan, kaya hindi na muling namatay. Di ba? Opo. Ang sabi, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Di meron pa talagang kasunod, Brother Edwin. Yes po, may kasunod na event pa, Brother Willie. Na ganun din ang mararanasan, mangyayari. Mula sa patay, mabubuhay na mag-uli, magkakaroon ng glorified body at hindi na muling mamamatay. Nga po. Yan ang dapat nating mapansin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ngayon, pagka, Brother Edwin, pinag-aralan natin ang pangyayari ng ang ating Panginoong Hesukristo ay nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Meron tayong bababasa na pangyayari, Brad Edwin, sa aklat ng Mateo 27, 52-53. Mga kapatid, mga ka-Bible study, itong talatang ito ibigyan natin ng pansin. At nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. Ano ba ang pangyayari dito, Brother Edwin? Namatay na sa krus ang ating Panginoong Hesukristo. Opo. Nung siya ay namatay sa krus, nalagutan na ng hininga, Brother Edwin. May nangyari dun Ano po yung nangyari, Brother Willie? Sa 51, at narito ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. Yan, Brother Edwin. Opo. Nagkaroon pala ng lindol, yumanig ang lupa. Opo. Tama po. Tapos yung mga bato nabaak, nahati, nabiyak. Opo. Nangyari, nangabuksan ang mga libingan. Opo. Mga libingan, di may mga doon, may mga nakalibing, di ba? Mga patay. Opo. Kapatay na katawan. Ngayon ano nangyari? At nangabuksan ang mga libingan. At maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. Ibig sabihin, mga patay to. At yung mga binabanggit na patay, mga banal, Brother Edwin. Tama po. Mga banal, mga lingkod ng Diyos ito, Brother Edwin. Tama po, mga sumasampalataya po yan, Brother Willie. Ngayon, ano sabi sa talatang 53? At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na mag-uli. Ano nangyari? Yung mga libingan, Brother Edwin, Opo. nabuksan na mga libingan, sabi sa 52, maraming katawan ng mga banal na nangakatulog, ibig sabihin mga patay, Opo. ay nangagbangon. 53, at paglabas sa mga libingan,
pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, si Jesus Christ, mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ayan, Brother Edwin, sa ating mga ka-Bible study, ano yung dapat nating mabigyan ng pansin dito na nung si Jesus Christ ay mabuhay ng mag-uli mula sa patay? Yung palang mga banal na mga nasa libingan na mga patay, Brother Edwin, nabuhay na mag-uli din sila. Opo. Ayan, Brother Edwin, nakita mo ba yon? Opo. Nang si Jesus Christ mabuhay na mag-uli mula sa mga patay, yung mga patay na banal na nasa libingan, Brother Edwin, nabuhay na rin sila. Opo, nabuhay na mag-uli na rin po yung mga iyon, Brother Willie. Oo. Tapos, ang ginawa ng mga banal na mga patay mula sa libingan nung mabuhay na maguli, pumasok sila sa bayang banal na pakita sa marami. Opo. Pumasok sila sa Jerusalem, Brother Edwin, at nagpakita doon sa mga tao doon sa Jerusalem. Yes. O ngayon, ano ang dapat na maintindihan natin dito, Brother Edwin? Ano po yung Brother Willie? Si Jesus Christ, nabuhay na mag-uli. Mayroon ng glorified body. Tama. Tama po. Ay, yung ating mga nasa Facebook, nasa YouTube, sang-ayon ba sa sinasabi nating ito? Sang-ayon po ba kayo mga kasama namin dito sa aming programang Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie? Sang-ayon po ba kayo? Pakibigay nga po ang inyong kasagutan. O, sana mabilis yan nila yung kanilang pagsagot. Opo. Si Jesus Christ, nabuhay na mag-uli, hindi na muling mamamatay kasi mayroon ng maluwalhating katawan. Opo, ayan. John Cedric Delim, sang-ayon po. Terminator, sang-ayon po. Aurelia Gabriel, amen. O ngayon, ang aking susunod na tanong, Brad Edwin, itong mga banal na patay sa libingan, nabuhay na mag-uli. Opo. At nang si Jesus Christ nga ay mabuhay na mag-uli, ginawa ng mga ito na mga nabuhay na mag-uli mula sa libingan ay nagsipasok sa bayang banal, nagpakita sa marami. Tama. Ngayon, ang kasunod na tanong ni Brother Willie, ito bang mga nabuhay na mag-uli na ito, sila ba ay namatay ba uli o hindi na namatay, Brother Edwin? Yan ang magandang tanong, Brother Willie. Ito pong mga banal na sumama kay Jesus na kasamang pumasok sa bayang banal ng ating Panginoong Jesucristo. Brother Willie, ito ba'y namatay pa uli o hindi na? Sige Yan, po. may sumasagot, Brother Edwin. Ayun po, Nover de los Santos. Opo, namatay. RJ Silot, hindi na. Nebro, bakit lagi binabasa yan pero ngayon lang naunawaan? Salamat po. Terminator, namatay po uli ang sagot ko. Jaime J. Namatay na Jimenez. uli. Namatay po uli. Kay J. Jimenez, namatay po uli. Brother Yan, Willie. sige. Puro yata sa YouTube ang sagot Sa Facebook wala yata sumasagot. Nag-iisip pa, Brother Willie. Sigurado po ba kayo dyan sa sagot nyo na yan, mga kapatid? Na namatay po uli. Pwede pa po kayo bumawi. Pakaisipan nyo po mabuti. Ayan. Galing po kay Aurelia Gabriel, namatay po uli. Jim Lopez, namatay po uli. Ayan. Philip Lopez, hindi na po namatay, Brother Willie. Sige po. Pakaisipan nyo pong mabuti bago kayo sumagot. Ano po? Hindi na po. Dinala na po sila sa langit. Galing kay Has It Coming. Nover de los Santos, di pa po pinag-iitak po sila. Teka muna. Huwag muna tayo dyan. Yung iba po, hinuli
Yung iba naman po, nagsipagtago pero nadedo din. Ayun, namatay din, ibig sabihin. RJ Silot, final answer, di namatay, Brother Willie. Nagkakaiba ng mga sagot, ano, Brother Edwin? Oo, yeah. At sila'y nagkabahabahagi, Brother Willie. Ah, Ayan, di na po. Galing kay Brother Job. Brother Job sumagot. Mm-mm. Albina Kasaklang from Facebook, hindi na po. Yan. Mm-mm. Julius Ordones, dedo din po uli. Yeah, patay daw po uli, Brother Willie. Namatay. Mm-mm. Mm-mm. Sige po, i-post nyo lang po ang inyong kasagutan dyan po sa ating chat box na aking pong mabasa Mm-mm. sa lahat po ng sasagot. Yan. Brother Willie. Yan. Ako, Brother Edwin, yung mga nadinig kong, nakita kong mga sumasagot dyan na namatay uli. Alam ko naman kung saan nila narinig yun. Brother Edwin. 19 na taon kung nadidinig yung, ano na yan, namatay uli yung mga lumabas sa libingan. At kay Brad Eli ko nadinig yun. Namatay po uli. Oo. Babasahin ni Brad Eli nasa Ebreo. Alam ko naman tinan nyo. Kung ano yung pagbabatayan ni Brad Eli para sabihin na namatay uli yung mga binabanggit doon, Brother Edwin. Sige po, maigi po siguro. Basahin natin yung talata na yan, Brother Willie. Ebreo. Oo. 11:35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli. At ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamti nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. Opo. Tapos, at ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Tuloy. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing na mga salat na nga pipighati tinatampalasan. Ngayon, ito naman ang aking tanong. Kasi inumpisahan doon sa tinanggap ng mga babae ang kanilang sariling patay. Di ba? 11:35. Pwede para maintindihan mo to, Brad Edwin, maghahanap ka ngayon ng pangyayari na mayroong mga babae yung kanilang mga mga patay nabuhay na mag-uli. Opo. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli. Saan yung mga pangyayari sa Biblia na may babae tapos namatayan? Yung namatay ay nabuhay na mag-uli. Hindi ba yun yung may mga nanay na namatayan ng anak? Opo. Tapos binuhay na mag-uli. Opo. O pagka binasa mo ang Biblia, sa matandang tipan, meron ka mababasang pangyayari. Ano pong Brother Edwin. Ano pong pangyayari yan, Brother Willie? Pwede yung sa panahon ni Elias. Meron ding binuhay si Elias. Anak noong namatay yung anak ng babaeng bao. Opo. Binuhay ni Propeta Elias. Ganon din sa panahon ng Propeta Eliseo. Anak din noong babae. Brother Edwin. Binuhay ng Propeta Eliseo. Tama po. Ito yung binabanggit ni Apostol Pablo. Yung pangyayari sa panahon ng matandang tipan. Tama po. Na yung mga patay na yan na binuhay na mag-uli, namatay uli, Brother Edwin.
Yes, Brother Willie. Ngayon, kung nakikinig ang mga nasa Facebook, nasa YouTube, papaanong i-a-apply yung nasa Mateo 27, yung binasa natin, 52-53, dito sa Hebreo 11:35? Malayo, Brother Willie. Malayo. Hindi pwedeng gagamitin ng Hebreo 11:35 para doon sa nangyari sa Mateo 27:52-53. Ano po, hindi pwedeng pagduktukin, Brother Willie. Connect eh. Oo. Yung ating mga nasa Facebook, nasa YouTube, na naintindihan kaya yung punto, Brother Edwin? Naintindihan po ba natin yon, mga kasama? Na yung pong ating binasa sa Mateo 15, 52-53, hindi po pwedeng palabasin na konektado po dito sa Hebreo 11:35. Oo. Naintindihan po ba natin yun? Nasundan po ba natin yun? Pakibigay nyo nga po ang inyong sagot. Opo, malayo po i-connecta. Ayan, Brother Willie, hindi pwede talaga. Oo. Sige po, i-comment nyo lang po ang inyong sagot. Terminator, anong sagot mo? Pwede ba o hindi? Pwede ba natin i-connecta to? Itong Mateo 15, 52-53 dito sa binabanggit sa Hebreo 11:35 na tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay. Mateo 27, Brother Edwin, 27, 52, 53, hindi 15. Sorry, 27, oo. 52-53. Ngayon, kasi nung panahon ni Brad Eli, ako tagabasa niya, kaya kabisado ko eh. Ito ang ginagamit ni Brad Eli para ipaliwanag yung ano na yan. Yang mga patay sa libingan na nabuhay na mag-uli nung si Jesus Christ ay nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Para kay Brad Eli, namatay uli lahat ng mga yon, Brother Edwin. Opo. Namatay uli. O ngayon, ito punto ni Brother Willie. Kung nakita nyo kanina pa yung aking binibigyan ng diin. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Opo. Noong mga namatay, na nabuhay na mag-uli, na hindi na nakaranas ng kamatayan. Dapat walang mas mauna pa kay Jesus Christ, Brother Edwin, na noong sila'y mamatay at mabuhay na mag-uli, nagkaroon sila ng glorified body, kaya wala na silang naranasang kamatayan, yung physical na kamatayan. Opo. Dapat si Jesus Christ ang pinakauna. Tama po. O ngayon, edi ganito ang nangyari. Si Jesus Christ nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. May glorified body na. Yes. Hindi na uli mamamatay pa ng physical na kamatayan. Tama po. Edi okay na yan, Brother Edwin, dahil nauna na si Jesus Christ. Tama po. Ngayon, itong mga patay, lumabas sa libingan, yung mga banal, nabuhay na mag-uli. Si Jesus Christ ay meron na maluwalhating katawan. Nung sila'y mabuhay na mag-uli, Brother Edwin, pwede na ba silang bigyan ng glorified body ni Jesus Christ? Pwede na po, Brother Willie. Kasi nauna na si Jesus Christ, nagkaroon. Sige, yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, Brother Edwin, sali natin sila. Kung sila nakita nila yung point na yon, yung punto na yon, na dahil si Jesus Christ nauna na mabuhay na mag-uli, meron ng glorified body, at hindi na uli siya mamamatay pa ng physical na kamatayan. Itong mga mula sa libingan na mga patay ay nabuhay na mag-uli. Pwede na bang sila, Brother Edwin, ay sumunod na bigyan din ng maluwalhating katawan at hindi na uli mamatay, Brother Edwin? Sige po, ayan po. May mga sumasagot na, Brother Willie. Pwede na po. Yan. Sige po. Meron pa po bang pakibigay nyo lang po ang inyong komento? Sagot dito po sa ating tinatalakay.
Yan. Hindi po ba sabay-sabay yung pagbibigay ng glorified body? Naguguluhan lang po ako. Yun. Hindi pa kasi tapos. Hindi pa Oo. kasi tapos para kayo maguluhan. Wag ka munang maguluhan. Relax ka lang dyan. Saka Rosalie Bagadyong. Sige po. Oo, saka ano Brad Edwin yun yung nadidig nyo nung araw kay Brad Eli. Kung pwede, wag nyo nang wag nyo nang panghawakan yun. Kaya kayo naguguluhan Kaya nalilito, nagmimik, naghahalo eh. Oo, kasi para lang naman kasi magkaproblema, magkasalungatan. Pag si Jesus Christ, mayroon pang mas nauna sa kanya na nabuhay na mag-uli, na nagkaroon ng maluwalhating katawan. Doon ang malaking problema, Brad Edwin Tama po. Ngayon, pag si Jesus Christ nauna na nabuhay na mag-uli, na mayroong maluwalhating katawan, at hindi na makakaranas uli ng kamatayang pisikal, ano problema ngayon? Ano problema ngayon kung itong mga patay sa libingan, yung mga banal, nabuhay na mag-uli? At sila'y binigyan din ng maluwalhating katawan ni Jesus Christ kasi nauna na nga siyang nagkaroon ng maluwalhating katawan. Ano problema doon? Wala pong problema, Brad Willie, kasi nauna na si Jesus eh. So, ibig sabihin, pwede nang merong sumunod, Brad. Yes! Di ba? Binasa mo nga yung sa Korinto. O, babalikan ko uli. Unang Korinto 15:23. Sige po. Oh, magandang balita, Biblia. Ngunit ang bawat isay may kani-kanyang takdang panahon. Ano ba yung binabanggit dito na kani-kanyang takdang panahon? Pagkabuhay na maguli. Di ba? Inumpisahan ko sa 15:20. Oh, balikan ko yung talata. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ng mga patay. Ang pinag-uusapang paksa ay pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Ngayon, ano ang katibayan? Ano ang patunay na may pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Si Kristo'y muling binuhay. Brother Edwin. Yes, Brother Willie. O, edi okay na. I-check na natin yan. Nabuhay nang mag-uli si Jesus Christ. Yun ang katibayan o patunay na bubuhayin muli ang mga patay. 23 ngayon. Ngunit, ang bawat isay may kani-kaniyang takdang panahon. Opo. O edi, ito, maliwanag ang pinag-uusapan yung kani-kanyang takdang panahon na pagkabuhay na mag-uli. Si Jesus Christ, nauna, nabuhay na mag-uli. May maluwalhating katawan, hindi na uli mamamatay. Brother Edwin. Opo. O itong mga nasa Mateo 27:52-53 mula sa libingan yung mga banal, nabuhay na mag-uli. Opo. O kailangan pa bang sila'y mamatay uli? Hindi na po, Brother Willie. Ha? Ito na nga si Jesus Christ, mayroon ng glorified body Tama po. Bakit? Hindi pa ba pwedeng bigyan ng glorified body ni Jesus Christ yung mga banal na yun na nabuhay? May malalabag ba? May malalabag ba? Wala po, Brother Willie. Yung mga naturuan ni Brad Eli, para sa kanila, labag yun. Yung mga ayaw, ang mas pinapaniwalaan ni si Brad Eli, hindi si Apostol Pablo. Opo, Brother Willie. Kaya ngayon, mga liton-lito, Brother Willie. Ngayon, bakit ko ba binibigang diin na itong mga ito may hindi na muling namatay? Kasi Brother Edwin, yung mga galing sa libingan na yan, pagka pinag-aralan natin, saan ba nang galing yung mga patay na yan?
yung kanilang katawan doon sa libingan, Brother Edwin, di ba? Opo. Sa ibabaw ng lupa, di ba? Tama po. Pero merong nasa ilalim ng lupa pinuntahan ni Jesus Christ nung siya 3 araw, 3 gabi na yung kanyang katawan ay nasa libingan. Opo. Basahin natin ang Efeso 4:8 hanggang 10. Magandang balita, Biblia. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag. Nakikinig ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ano nangyari nang ang ating Panginoong Jesucristo umakyat na sa kalangitan? Aba, si Jesus Christ hindi pala nag-iisang umakyat sa langit, Brother Edwin. Opo, marami po pala silang umakyat, Brother Willie. Nagdala siya, si Jesus Christ, ng maraming bihag. Pag sinabing mga bihag, meron yang lugar, Brother Edwin, na kung saan sila binihag doon. Opo. Pag binihag, ayaw mong nandun ka sa lugar na yun pagka ikaw ay bihag, di ba? Tama po, labag sa kalooban mo yun. Labag sa kalooban mo na ikay napunta ro sa lugar na pinaglagyan sa'yo. Kaya bihag ang tawag Tama po. O ngayon, si Jesus Christ po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Tuloy, anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Yun yung sinasabi natin, Brother Edwin. Brother Willie. Habang patay ang katawan ni Jesus Christ nasa libingan, yung umalis sa kanyang katawan, Brother Edwin, Opo. yung kanyang kaluluwa, di ba? Tama po. Nagpunta naman dito sa kalaliman ng lupa. Opo. Pinuntahan niya yung mga bihag na nandoon sa kalaliman ng lupa, Brother Edwin. Brother Willie. Ngayon, tuloy natin sa GIS. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, sana nasusubaybayan nyo, nasusundan nyo po yung ating Bible studying ito. Opo. Yun palang mga banal, yung mga patay na nabuhay na mag-uli, lumabas sa libingan, Brother Edwin. Opo. Kaya pala nangyaring sila nabuhay na mag-uli. Galing pala sila sa kalaliman ng lupa. Si Opo. Jesus Christ, pinuntahan sila doon, Brother Edwin. Para sila'y maalis doon. Opo. Para maalis sa pagkabihag, Brother Willie. Oo, dahil ang tao kasi pag namatay, di ba, ang katawan babalik sa lupa, Brother Edwin. Opo. Pero yung espiritu at kaluluwa, ano yun magkasama yung Brother Edwin Opo, tama po. Yung mga banal na namatay, nabihag sila, nalagay sila doon sa lugar na ayaw nilang mapunta doon, pero wala silang choice. Opo. Ngayon, nang si Jesus Christ ay mamatay sa krus, yung kanyang katawan, si Jesus Christ pumunta doon sa kalaliman ng lupa para puntahan yung mga bihag. Opo. Ano ang ginawa ni Jesus Christ? Hebreo 2:14-15 na magandang balita Biblia. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo
na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ayan, Brother Edwin, nung si Jesus Christ pala, hindi pa namamatay sa krus. Opo. Ang kamatayan, mayroong humahawak ng kapangyarihan sa kamatayan. Opo. Sino ang may hawak ng kapangyarihan sa kamatayan? Ang dyablo. Opo. Ang dyablo ang may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya nung mamatay si Abraham, Brother Edwin, Opo. namatay si Noe. Di ba? Opo. Namatay si Abel. Opo. Patras tayo, si Abel, si Noe, si Abraham. Namatay si Isaac. Opo. Namatay si Jacob. Opo. Namatay si Haring David. Opo. Di ba? Mga banal yan, mga matutuwid na lingkod ng Diyos yan. Di ba, Brother Edwin? Yes po. O dahil si Jesus Christ ay hindi pa naman namamatay sa krus, ang dyablo ang may kapangyarihan sa kamatayan. Mhm. Walang magawa itong sila Abel, sila Noe, sila Abraham, nung sila mamatay, wala silang magawa na kahit ayaw nila, ay napunta sila doon sa lugar na ayaw nila. Naging bihag sila, Brother Edwin. Tama po, wala silang choice, Brother Willie. Oo, kasi ang may kapangyarihan sa kamatayan, ang dyablo. Tama po. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus, Brother Edwin, Ano po ang nangyari, Brother Willie? sabi rito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ni Kristo, mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Tuloy. At pinalaya. Ayan, Brother Edwin. Opo. Pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Yan, Brother Edwin, ang kaibahan noong mga lingkod ng Diyos sa panahon ng matandang tipan. Opo. Meron silang naramdaman na takot sa kamatayan. Opo. Nakaranas sila ng takot sa kamatayan. Opo, kasi naging ang dyablo po ang nagkaroon ng kapangyarihan sa kamatayan, hindi ba, Brother Willie? Oo, nung mga panahon na yon na si Jesus Christ ay hindi pa po napako at namatay sa krus. Yes. Ang dyablo ang may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya kahit ikaw pa si Noe, kahit ikaw pa si Abraham, namatay sila. Doon sila napunta. Doon sa lugar na yon na ayaw nilang mapuntahan. Yes. Labag sa kalooban nila na sila mapunta doon, Brother Edwin. Tama, tutol man po ang kanilang kalooban. Wala silang magagawa. Whether he like it or not, talagang doon po ang punta, Brother Willie. Oo, at pag pinag-aralan natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, tinatawag yan pong Sheol sa Hebreo. Opo. Sa Griego, yun naman ang Hades. Tama po. At sa English, yun po ang hell. Tama po. Ayun. Ngayon, mahaba-habang yan, talakayan, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Yung lang tatlong pinuntahan na to, Brother Willie, mahirap na itong mahaba-habang talakayan na to. Oo. Ang gusto ko lang, pagka ito shortcutin natin, Brother Edwin, pinuntahan sila ni Jesus Christ doon sa kalaliman ng lupa. Opo. Dahil naipon silang lahat doon yung mga banal na mga lingkod ng Diyos na namatay. Opo. Ngayon, pumunta doon si Jesus Christ para sila palayain. Yes. O ngayon, sila napalaya na, eto na yung nakita sa ibabaw ng lupa, Brad Edwin. Opo. Nabuhay na mag-uli yung mga patay, yung nanggaling doon sa kalaliman ng lupa. Tama po. Bro, wag nyo munang pasukan kasi ng mga tanong. Alam nyo, hindi nakakabuti yung tanong kayo ng tanong.
Ako, sinaway ko na kanina si Terminator, di ba, Brad Edwin? Opo. Oo, sabi ko, hindi pa tapos ang paksa. O ngayon, si Debro, yung tanong po ninyo, hindi makakatulong yan para mapalinaw yung tinatalakay. Ang tanong niyo, makakagulo lang. Opo, irrelevant po malayo Oo. Hindi niyo po kasi alam kung makaka-contribute kayo sa paksa kung makakabuti yung tinatanong ninyo o makakabigay ng linaw o makakalabo, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Oo, kaya minsan po magpigil lang kayo. Pwede niyong isulat ang inyong tanong para wag niyong makalimutan, pero para ipasok niyo po agad dito sa tinatalakay, kasi parang hindi kayo interesado dito sa binubuksan ko po parang hindi nyo interest yun kasi iba yung gusto nyong yung tinatanong ninyo para bigyan linaw itong pinapaksakong ito, natatandaan ko, Brad Edwin, sa pasalamat ko ito pinaksa Opo, Brother Willie. At sa pasalamat maghapon. Pero ngayon sinusubukan kong sa 2 oras Brad Edwin ma-discuss matalakay ko ng maliwanag Sinisikap kong sa loob ng 2 oras. Hindi nga tayo umaabot ng 2 oras sa gabi, Brad Edwin Opo, Brother Willie. Bagamat meron akong mga kailangan gamiting talata, hindi ko magamit-gamit dahil mauubusan na ako ng oras. Kaya nga, sino-shortcut ko na lang Opo. Kumbaga sa mathematics, ginagamit nyo na hindi nyo nagsinusundan yung formula, sino-shortcut nyo na talaga, pinasisimple nyo na. Kumbaga, tekniko na lang ang ginagawa ko. Kaya nga ako si Brad Eli, na kursunadahan ako nung araw. Yan kasi Brad Willie, teknikong manggagawa. Pag teknikong manggagawa, pwedeng yung paksa mahaba, pwede rin niyang paikliin. Opo, depende sa requirements ng pagkakataon, Brother Willie. Oo, ganun ang tekniko. Kumbaga, dahil ang oras konti na lang, pwede niyang tapusin. Kumbaga sa boksingero, Brad Edwin, may boksingero, pwedeng pahabain na rounds. Tama po. May boksingero, pwedeng tapusin ka agad sa mas maikling rounds, Brother Edwin. Tama po. Yun ang sinisikap ko. Tapusin ko sana na wag na ako maraming gumamit ng talata. Pero pag tanong kayo ng tanong dyan, mauobliga akong maglabas pa ng talata sa mga tinatanong. Opo, hindi na mangyayari, Brother Willie, yung gusto mo dahil 10:41 Yun nga. Yun ang ibig ko sabihin. Wag lang kung sasama loob ninyo kay Brother Willie kung kayo na pagsasabihan. Kasi yung paksa maganda po talaga yan. At napakita ko na sa inyo, mali yung naituro sa inyo ni Brad Eli nung araw. Napatunayan ko na sa stand ni Brad Eli, namatay uli yung mga binuhay na yan, na mga banal na mula sa libingan. Kay Brad Eli, namatay uli. Tinutubid ko na nga Sabi ko, hindi na uli sila namatay. Paano ko mapapatunayan yun? Ito na. Binabasa ko sa inyo. Sila'y galing doon sa kalaliman ng lupa, sa Seol, sa Hades, sa impyerno, sa hell. Nandoon silang lahat, labag sa kalooban nila na mapunta doon. Mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ayaw nila doon sa Seol, sa Hades. Ayun. Ngayon, si Jesus Christ, pinuntahan sila doon para palayain. Opo. Diba? Kaya nung sila, Brother Edwin, malaya na mula sa kalaliman, sa ibabaw ng lupa, nakita na sila. Nagpakita na sila sa mga tao. Pumasok sila sa Jerusalem, Brother Edwin. Opo, sa Bayang Banal. Ngayon, dahil si Jesus Christ mayroon ng glorified body, ano ang problema? Kung sila nung buhay mag-uli binigyan na rin ng glorified body kasi sila po ay isinaba na ng Jesus Christ pag-akyat sa langit.
Efeso 4:8, pag binalikan natin, Brother Edwin. Opo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag. O sino yung tinutukoy na maraming bihag dyan? Yung galing sa kalaliman ng lupa, Brother Edwin. Pinalaya sila, di ba? Sila'y mga naalipi ng takot. Yun nga yung sinasabi natin. Opo. Lahat ng mga lingkod ng Diyos, kahit ayaw nilang mapunta sa Sion, sa Hades, no choice sila pag sila namatay. Tama po. Dahil si Satanas o ang Diablo ang may kapangyarihan sa kamatayan noong mga panahon na yon. Tama po. Amen. Pero nung si Jesus Christ ay namatay na sa krus, nagtagumpay na ang ating Panginoong Jesucristo. Nawasak niya. Hebreo 2:14-15, balikan natin. Upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan, tuloy. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipi ng takot sa kamatayan. Yan nga yung mga bihag, Brother Edwin. Opo. Sila'y mga bihag. Nandun sila sa lugar na yon para silang mga bilanggo, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. O ngayon, si Satanas, nawalan ng kapangyarihan sa kanila. Kasi naialis sila doon ni Jesus Christ, di ba? Tama po. Nailabas sila doon ng Panginoong Jesucristo at sila nga, dinala na sa kalangitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sila yung mga bihag na binabangkit. Opo. Brother Edwin, Opo, naging bihag po sila doon sa sa kalaliman. Sa kalaliman dahil wala nga po silang choice, wala silang karapatan na hindi sila mapunta doon Oo, hindi nila pwedeng tanggihan ng may kapangyarihan sa kamatayan. Yun nga ang Diablo, Brother Edwin. Yes, opo. Ngayon, ang point dito ni Brother Willie, itong mga banal sa libingan, nung mabuhay na mag-uli, hindi na uli namatay, kagaya ng turo ni Brother Eli. Opo. Bakit? Kasi pinigyan na sila ng maluwalhating katawan ni Jesus Christ. Kasi isasama na niya sa langit Brother Edwin. Tama po. Ba't naman pwede nang magkaroon ng glorified body itong mga ito? Nauna na si Jesus Christ na magkaroon ng maluwalhating katawan. Opo. Magkakaproblema lang pag si Jesus Christ ay naunahan nila, Brother Edwin. Opo, malaking problema po yung Brother Willie. Nagkakaintindihan po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Mag-amen naman po yung mga naintindihan. Ayan, 90 sa YouTube Live, Brother Edwin, 90. 10 po sa Facebook Live. Ayan, 100, may 100. Oo, Brother Willie. Sabi ko nga sa inyo pinaksa ko to, pasalamat, maghapon. Opo. Kung ilang oras yun, mula umaga hanggang hapon. Tapos ngayong gabi, wala pang 2 oras Sinisikap kong yan, Brad Edwin, mailatag ng maayos sa mga nakikinig. Ang ko lang sana pagka nandyan na yung pagtalakay, huwag naman kayong pukol ng tanong. Hindi naman bawal akong tanungin. Kaya lang, pagka oras na po ng may tinatalakay at yung paksangay maselan, piliin nyo rin yung itatanong ninyo. Isipin nyo kung makakatulong ba, makakaganda ba sa tinatalakay na paksa o makakagulo lang. Ayan, yun po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Para sa susunod tuloy-tuloy na itong ating tinatalakay. Maganda yung paksa na yan at si Brad Eli nakamatay yan, hindi naintindihan yan. Tapos sa inyo sinishare ko nga at sinisikap ko po na kahit maikling oras lang maintindihan nyo yung hindi naintindihan ni Brad Eli. Nanaintindihan po nila ngayon, Brother Will. Oo, salamat sa Diyos at tayo patuloy na tinutulungan. Sige, sa ating mga prayer request na, Brother Edwin. Sige po, dumako na po tayo sa mga prayer request. Pabigyan niyo lang po ang kompletong pangalan,
ng tao na may sakit at yung pong kumpletong pangalan ng sakit. Natin pong ipapanalangin at ihingi ng kagalingan sa ating Panginoong Hesukristo. Magiging specific lang po ang pagbibigay ng mga prayer request, mga kapatid, para po mabilis nating mabigyan ng tugon ang inyong mga kahilingan. Sige po. Meron na rito, Brother Edwin, pakibasa mo ito, yung nagpadala ng kanyang prayer request bago tayo magprograma pa. Sige po. Asan po ba? Ito po ba ang galing kay Bobby Cruz? Yes, yan. Opo. Ayan po. Brother Willie, paki-pray mo po uli itong aking sakit na nocturia. Madalas pong pag-ihi sa gabi, nakaka-3 to 4 times akong gumigising. At aking pong prostate na sana bumalik sa normal size. Salamat po sa Diyos. Good evening po. Brother Willie. Sige, ito kay kapatid na Bobby Cruz. Sana siya nandyan. Maipag-pray po natin siya yung kanyang madalas na pag-ihi sa gabi. Saka yung prostate niya. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Nocturia. Madalas na pag-ihi sa gabi ay inuutusang huminto. Yes, Lord. Sa katawan ni kapatid na Bobby Cruz. Yes, Lord. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob din na dumaloy ang kagalingan sa kanyang prostate at ipagkaloob na manumbalik sa normal size. Sa pangalan ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next, na prayer request. Ibigay nyo lang po, mga kasama. Bago po tayo tuluyang maubos ang ating oras dito po sa ating talakayan. Ayan po. Si Melanie Delim po, nanay ko po. Siya, malala po kasi ang ubo at nagka-infection daw po sa baga. Sana po ay maipag-pray po ninyo, Brother Willie, na umayos po agad. Salamat po in advance. Okay, sige, maipag-pray natin ang ubo at infection sa baga. Sige, sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ubo at infeksyon sa baga, inuutosang umalis at mawala sa katawan ni Melanie Delim. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan kay Melanie Delim. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sige, yung ating mga nasa Facebook, nasa YouTube, mag-11 o'clock na rin, Brad Edwin. Opo. Sumabay na lang sa ating commanding prayer na gagawin para po sa lahat ito. Kayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman yan na ating uutusan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay, inuutosang umalis at mawala sa ating mga katawan, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Ayan, yung ating mga Bible study na tumanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Jesus, kung instant healing or gradual healing ang ating tinanggap, huwag po tayo makalimot na magpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Makagawa po tayo ng short video testimony para ating maipamalita. Masabi natin ang kabutihan, ang kagalingang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Itong paksang ito, Brad Edwin, sa ating mga ka-Bible study, tuloy natin sa darating na Huwebes. Opo. September 4, Brother Edwin. Opo, to be continue po, mga kasama. Okay, at tayo mag-closing prayer na ngayong gabi. Brother Edwin, ikaw na nga ang dyan.
mag-closing prayer. Sige po, Brother Willie. Manalangin po tayo mga kapatid sa ating pong pagtatapos. Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na nakasama po namin ang aming mga tagapakinig sa pag-aaral ng iyong mga salita. Naway patuloy mo pong magbigay ng kaliwanagan, inspirasyon, ang lakas sa kanilang buhay sa araw-araw. Pakiingatan mo po sila, samahan, hanggang sa muli po naming pagkikita. Ama, lakip po ng aming panalangin, ng iyong banal na gawain, pagpapalaganap ng iyong mga banal na salita. Tulungan mo pong palagi na ito po ay maipangaral, maranasan ng aming mga kapwa-tao, kaibigan, mga mahal sa buhay, ang iyong mga himala, pagpapagaling. Maging daan po ito upang makasama po namin sila sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Ama, magpadala ka pa po ng mga manggagawa na makakatulong ng pangangasiwa sa pangangaral ng iyong mga salita. Dagdagan mo pa po ang aming mga kapatid na magmamalasakit at susuporta sa iyong banal na iglesia. Tuloy mo pong pagpalain ang aming mga paghahanap buhay, ang aming mga pagninegosyo. Gayon din po ang aming mga tagapakinig na nagmamalasakit upang maipangaral ang iyong mga banal na salita. Ama, hanggang sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, hanggang sa amin pong pagtulog. Pagkaloob po sa bawat isa sa amin ang masarap na pamamahinga at pagtulog. Ilayubo po kami, Ama, sa iba't ibang uri ng mga masasamang panaginip at sa mga biglaang kamatayan. Sa araw ng bukas ay muli mo pong ipagkaloob ang panibagong lakas, buhay, at mabuting pagkakataon upang kami po ay makapagpatuloy sa aming pong mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Ama, salamat po. Maraming salamat. Salamat po Diyos Ama, salamat po Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Yan po. Ako po ay magpapaalam na sa lahat po ng ating nakasama ngayong gabi. Dito po sa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie. Naway natuto po tayo dito po sa ating pinag-aralan na ipinagkaloob po sa atin ng Holy Spirit. Paalam na po. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong gabi dito po sa ating Bible study. Ako ay nagpapasalamat sa mga nagtsatsaga, mga nagbibigay ng oras. Alam ko na kayo ay talagang nagsisikap na makasama sa Bible study, makasama matuto dito sa ating ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Welcome naman kayo dito, welcome. At ang sa akin lang yung aking pagsasalita na may kahigpitan, stricto lang talaga si Brother Willie lalo sa oras ng pagtuturo. Sana maintindihan nyo rin po mga kasama. Gusto lang natin ang ating Bible study nasa kaayusan. Ayaw nating ito ay mawala sa kaayusan. Pasensya na rin po kung mayroon man pong mga nasabi si Brother Willie na medyo mabigat sa loob noong mga mga na nabigyan natin ng pansin para maituwid. Hanggang sa susunod po nating mga Bible study, kung loobin ng Panginoon, muli po tayong magkasama-sama. Salamat po sa inyong lahat. Good night and God bless po.